ko na siya at natuyo na, ang gagawin ko ay lalagay ko yung guys, matagal talaga siya sa nusa. Kahit walang kasi minsan nilalagyan ko ng mantika, minsan naman wala. Kaya guys, madali lang naman itong gawin. Ang gagawin mo lang is huwag mong itatapon. Mas maigi na yung bibilad mo ng kain bago mo siya lulutuin ulit. Ayan, niluluto ko ulit. Ang gusto ko sana yung gawin coffee rice. Kaya lang, ang sabi na ng anak mo, malutuin mo lang siya gisain mo lang. Tapos, pag nagisa na siya, lagyan mo ng konting asal. Yung nilagyan mo ng konting asal, nakita nyo naman guys, medyo ma-brown siya. Maganda yung pagkakaluto kasi hindi siya matilis na matigas. Maganda sana yung pagluluto mo. Dahan-dahan lang yung apoy na gagamitin. Dito sa amin, ganito nga ang nangyayari. Tingnan nyo naman, sobra yung aking sobra yung aking apoy. Ang gusto ko sana yung isa, gawin na lang siyang coffee rice. Kaya lang sabi ng mga anak ko, niluto na yan, mahirap na yan coffee rice. Kasi pagdating sa ganyan, hindi namin tinatapon para naman maayos at makain ko yung rice niya. Ganito lang guys ang gagawin niyo para hindi masayang. Dalawa lang ang purpose niyan. Pwedeng kainin ng mga bata pag gusto nila. Pwede rin naman pag ayaw na ng mga bata, pwede rin naman yung kasi yung may anak ako na gusto niya yung rice na prinay kahit na rice na over yung tira na ginagamit namin tapos pinapatuyo ko. Mas gusto niya yung ganun kasi parang the best na daw yan kasi chicheria. Ang kung bibili pa ng chicheria, mas masyadong maalat. Ito, hindi naman siya maalat. Ano siya? Matamis kasi nilagyan ko siya ng asukal. Kaya kayo mga nanay, huwag itatapon yung natitirang pagkain. Yung mga bigas na ginagawa or kakainin nyo para naman maging ang tawag nito, may pakikinabang. May pakikinabang yung pagkain. Hindi sa lahat ng oras hindi natin gawin yung tapon natin. Okay lang kung yung mga hayop na hindi pakainin ng bigas, yung atira natin. Pero mas maigi na sana kung pa pwede pang ibilad yung kanin para makain ulit. So, magandang gabi yung ibilad mo na tapos. Ayun, pinyat. Ano yung pinyat? Diba yun dito sa summer, gano'n. Pero naman, ginagawa namin, yung paglibangan ba, pag walang ginagawa, sabihin, gusto tayo ng snack, ano sasabihin? Ano kayang snack natin yung magandang gawin? Sabi naman na, sige, may pinatuyo tayong bigas. Maganda yan, gawin popcorn or pop rice. Kasi yung iba naman, mas maganda yung yung gagamit ka lang ng mantikilya, yung star margarine, tapos pwede ka lang magluto ng yung rice at saka, ayan na, rice corn. Rice half ba yan? Hindi ko alam naman. Basta, yun na yun. Yun lang ang magandang gawin guys para sa rice na tira natin. Hindi natin itatapon kasi sobrang mahal kasi ng pagkain yun. Mahal ang bilihin na talaga na yun guys. The best pang gawin na ganun na lang kasi nga hindi natin alam sa hirap ng buhay. Minsan yung kakapusin tayo. Mas maganda yung ganun. At alam nyo guys, nilagay ko lang yan pagkatapos kong niluto. Nilagay ko siya sa isang sabihin na natin isang garapon. Tapos yung garapon na yun malinis na pinakuluan ko muna. Pagkatapos kong pakuluan, nilagyan ko siya ng syempre pinatuyo ko yung pinakalagayan natin yung buti. Tapos kung matuyo na nilagay ko yun, pinaano ko rin na hindi mainit na yung rice na ginawa kasi nga baka mamaya mapanis din ulit. Pero sa totoo lang kasi sa tagal kong niluto yan,
gabi na siguro. At saka, naubos yun, guys. Naubos. Sarap na, sabi niya ng mga anak, maganda pala yan magawin yung gano'n, yung bigas na tira natin, huwag na itatapon. Lagyan lang sa gilid, tapos, pag, lalo na ngayon, guys, nung sobrang tuyo, sobrang mainit na mainit. Ang ginawa ko, mas maganda talaga, mainam talaga. Pag makikita mo, hindi po siya panis, pero kailangan mo lang ibilad sa araw. Gawin mo na para naman pagkabukas, another day, may pagkain kayong makakain or lulutuin nyo ulit kasi lulutuin yun ulit. Pag niluto mo ulit, prinay mo din ulit sa pinapray namin yun dun sa pagka-pray namin sa mantika, maya-maya pag naluto na yan lahat, pag nakita mong pumutok na sila, lumaki na sila, alalagyan na namin ng konting asukal. Pagkatapos maya-maya na, it was okay na, pwede na siyang makain. Crispy na, crispy. Kasi naging crispy siya guys. Salo siyang nagiging crispy. Pag hindi pa siya naluluto, matigas siya kasi galing lang sa, natuyo lang sa araw. Ngayon, kaya pwede mo nang iserve dun sa mga anak. May anak ako na naging sino kumain yan. Kasi nga, sabi niya, mas mag-inam pa daw itong rice na prinay kasi nga kulang sa asin. At hindi to inaasinan, nilalagyan to ng nilalagyan ng asukal. Kaya mas mainam pa talaga yan. At hindi siya napapanis agad kasi overripe na kasi yan. Kumbaga sa tira na lang siya na pagkain na pinatuyo. Parang sa totoo lang ang pinatuyo talagang pagkain. Mas matagal talaga siya na pre-process na na pwedeng masira. Ganun din sa unang panahon ganun din naman ang ginagawa nila guys. Yung isang buong baka, ang ginagawa nila, hinihilab tapos pinapatuyo sa araw, pinapatuyo sa apoy, kung saan na pwedeng hindi masira. Kaya ang ginagawa ng mga sa unang panahon nang wala pang ganito. Kasi nga dun sa sabihin na natin sa Middle East. Pero time dito sa Pilipinas na maulan ay mainit din na mainit. Kaya ang nangyari, pwede na kami patuyo ng kahit ano. Ang ngayon, pinatuyo ko yung dahon ng bayabas. Kaya guys, ganito na lang yung gawin niyo. Mas masarap talaga yung guys. Pwede na siguro. May buo naman. Oh my God. Ang lakas na. Pero okay na yan siya guys. Natutubod na siya. Parang naano ko na yung kamay ng mahirap lang siya guys magluto. Luluto yung spaghetti. Solid. Solid. So, mamaya magtitimpla na ako guys para makita nyo naman ang aking coffee brown rice. Ito na yung papa-black, okay na ano yung brown. Okay, mamaya guys, update ko na. Lalagyan na ako, maglalaso muna pagkatapos maglaso. Okay.
Welcome to Korea.